Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? Halina't samahan ninyo akong buksan ang panibagong aklat ng buhay. Sinasabi nila, ang yaman ay kayang bilhin ang lahat ng karangyaan sa mundo. Ngunit paano kung ang pinakamahalagang bagay, ang dignidad ng isang inang nagmahal nang walang hinihintay na kapalit, ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga? Ito ang kwento ng isang ilaw ng tahanan na pilit na pinalalamlam ng dilim. Ang unang yapak ni Liwayway sa loob ng Villa Maharlika ay tila isang pagpasok sa ibang mundo. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang na parang salamin. Sumasalamin sa naglalakihang chandelier na nakabitin mula sa kisame na animoy mga bituing nahulog mula sa langit. Bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng karangyaan, mga antigong florera, mga painting na nilikha ng mga sikat na pintor, at mga muebles na halatang pinili ng may masusing pag-iingat. Ito ang palasyong itinayo ng kanyang anak, ang palasyong bunga ng lahat ng kanyang paghihirap at sakripisyo. Inay, welcome home! Masayang bati ni Isagani, ang kanyang nag-iisang anak. Kitang-kita sa mga mata nito ang pagmamalaki habang inaalalayan siyang pumasok. Ang ngiti sa labi ng kanyang anak, ang tanging bagay na nagbigay ng init sa malamig na karangyaan ng lugar. Sa tabi ni Isagani ay nakatayo si Amihan, ang maganda at sopistikada nitong asawa. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang malaporselanang kutis. Lumapit ito at niyakap si Liwayway ng mahigpit. Isang yakap na perpekto sa paningin, ngunit para kay Liwayway, may kakaibang lamig itong dala. Welcome po, Inay. This is your house now too. Bulong ni Amihan. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot. Ngunit habang nakayakap pa rin ito, may idinugtong itong halos pabulong na maririnig lamang nilang dalawa. Sana'y maging karapat-dapat ka sa pamamahay na ito. Boy, isang kuryente ng panlalamig ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Biglang nawala ang kaunting init na naramdaman niya kanina. Ngumiti lamang siya ng pilit at tumango. Hindi nais na makahalata si Isagani. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang pagsubok para kay Liwayway. Sa mahabang lamesa na gawa sa mahogany, napapalibutan siya ng napakaraming kubyertos na hindi niya alam kung alin ang unang gagamitin. Nakatingin siya sa kanyang plato, nag-aalangan kung paano sisimulan ang pagkain sa steak na nakahain sa kanyang harapan. Napansin ito ni Amihan. Sa halip na tulungan siya ng palihim, ngumiti ito ng malapad. You know, darling, sabi nito kay Isagani habang ang tingin ay nasa mga bisita nilang kasama. I remember this funny story from a gala we attended. May isang guest doon na hindi alam ang pagkakaiba ng salad fork at dinner fork. It was so quaint. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Amihan. Si Isagani, na walang kamalay-malay, ay nakitawa na rin, iniisip na isa lamang itong kwento. Ngunit alam ni Liwayway kung para kanino ang patutsadang iyon. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Dahan-dahan niyang kinuha ang pinakamalapit na tinidor at kutsilyo at tahimik na nagsimulang kumain. Ninamnamang lasa ng kahihiyan sa bawat subo. Pagkatapos ng hapunan, personal siyang sinamahan ni Amihan sa kanyang magiging silid. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo na puno ng mga mamahaling palamuti, umaasa si Liwayway na makakaramdam na siya ng kapayapaan. Ngunit huminto sila sa dulo ng isang pasilyo, malayo sa master's bedroom at sa kwarto ng kanyang apong, si Hiraya. Binuksan ni Amihan ang isang pinto. Isang silid na mas maliit kaysa sa inaasahan ni Liwayway ang bumungad sa kanya. Malinis ito at maayos, ngunit simple. Malayong malayo sa karangyaan ng ibang bahagi ng bahay, para itong silid ng isang katulong. I had this room prepared especially for you, Inay, sabi ni Amihan.
Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. I figured mas magiging komportable ka sa isang lugar na mas simple, mas babagay sa nakasanayan mo. Muli, isang patalim na binalutan ng sutla. Tumango na lamang si Liwayway, pagod na sa pisikal at emosyonal na biyahe ng araw na yon. Gusto na lamang niyang mapag-isa. Salamat, amihan. Maganda ito. Pilit niyang sabi. Nang maiwan siyang mag-isa, umupo si Liwayway sa gilid ng kama. Niyakap niya ang kanyang sarili. Sinusubukang hanapin ang init sa loob ng malamig na silid. Ang palasyong ito, na dapat sana'y simbolo ng tagumpay ng kanyang anak, ay unti-unting nagiging isang ginintuang hawla para sa kanya. Hindi siya makatulog. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapatalon sa kanyang puso. Bumangon siya para uminom ng isang basong tubig. Dahan-dahan siyang naglakad palabas, maingat na huwag gumawa ng ingay. Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang boses ni amihan mula sa sala. Tila may kausap ito sa telepono. Dahil sa kuryosidad, huminto siya sa likod ng isang haligi. Oo, nandito na siya, sabi ni amihan, sa malambing ngunit may halong pagkayamot na tono. She's exactly as I expected. Galing sa probinsya. You know naman. No, of course I'm being nice. I'm the perfect daughter-in-law, remember? Isang sandaling katahimikan at pagkatapos ay isang mahinang tawa. Isang tawa na nagpatindig ng lahat ng balahibo ni Liwayway. Kailangan kong magtiis, friend, para kay Isagani, pero hindi ko alam kung gaano katagal. Ang hirap kayang magpanggap na welcome sa palasyo mo ang isang anay na sisira dito. Anay. Isang anay na sisira sa kanilang palasyo. Tumalikod si Liwayway. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Hindi na niya itinuloy ang pag-inom ng tubig. Bumalik siya sa kanyang maliit at malamig na silid at doon, sa dilim, tahimik na pumatak ang kanyang mga unang luha sa loob ng Villa Maharlika. Ang salitang anay ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway pagkagising niya kinaumagahan. Tila ba ang malambot na kutsyon at mamahaling kumot ay naging mga tinik na tumutusok sa kanyang pagkatao. Upang takasan ang bigat na kanyang nararamdaman, dahan-dahan siyang bumangon at nagpasya na maglakad-lakad sa hardin sa likod bahay. Ang hardin ng Villa Maharlika ay perpekto. Bawat damo ay magkakasing haba, bawat bulaklak ay nakatanim sa tamang-tamang ayos. Maganda ito, ngunit para kay Liwayway, kulang ito sa kaluluwa. Walang halaman ng oregano para sa ubo, walang dahon ng bayabas para sa sugat. Puro palamuti, walang silbi. Sa isang sulok, nakakita siya ng isang maliit na espasyo na hindi pa natatatamnan. Doon, umupo siya sa isang bangkong bato. Hinahayaang dampian ng hangin ng umaga ang kanyang mukha. Lola. Isang matinis na boses ang pumukaw sa kanyang pag-iisa. Si Hiraya, ang kanyang 6 na taong gulang na apo, ay tumatakbo palapit sa kanya. Ang mga paa nito ay halos hindi sumasayad sa damuhan. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Liwayway. Sa batang ito, nakikita niya ang pinaghalong itsura ni Isagani at ang sigla na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Apo, nakangiting sabi ni Liwayway, idinipa ang mga braso para salubungin ang yakap ng bata. Ang aga mo namang nagising. I saw you from my window, Lola. What are you doing here? Tanong ng bata, ang mga matay puno ng pag-uusisa. Nagpapahangin lang, Apo, at tinitingnan ko itong lupa. Alam mo ba, sa baryo Sinagtala, ang hardin natin ay puno ng mga halamang gamot. Kapag may sakit ka, hindi mo kailangang pumunta sa butika. Malambing niyang kwento. Ang simpleng pag-alala sa kanilang bayan ay nagdulot ng kaunting kapayapaan sa kanyang puso. Ang mga sandaling kasama si Hiraya ang naging kanlungan ni Liwayway sa mga sumunod na araw. Sa hapon, habang abala si amihan sa mga social gathering nito at nasa trabaho naman si Isagani,
nagkakaroon sila ng sariling mundo. Isang hapon, habang naglalaro sila sa kanyang silid, naisip ni Liwayway na may isang bagay siyang nais ibahagi sa kanyang apo. Mula sa ilalim ng kama, maingat niyang inilabas ang isang luma at medyo kupas ng photo album. Ang pabalat nitong gawa sa tela ay may ilang tastas na sa gilid, ngunit ito ang pinakamahalaga niyang yaman. "Lola, what's that?" tanong ni Hiraya. Lumapit ito at umupo sa kanyang tabi. "Ito ang ating kwento, apo," sagot ni Liwayway. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang pabalat. Binuklat niya ang unang pahina. Naroon ang isang larawan ng isang napakabatang isagani. Nakasakay sa isang kalabaw. Ang ngiti ay abot langit. "Ang papa mo yan, noong bata pa siya," kwento ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. Binaligtad niya ang pahina. Naroon ang isang larawan ni Isagani sa kanyang unang araw sa eskwela. Suot ang unipormeng medyo maluwag pa sa kanya. Sa sunod na pahina, ang kaarawan nito kung saan iisang cupcake na may kandila lamang ang kanilang handa. Ngunit ang saya sa mukha ng bata ay hindi matutumbasan. Bawat larawan ay isang hinto sa nakaraan, isang paalala ng kanilang mga pinagdaanang hirap at ng mga simpleng kaligayahan. Ikinuwento niya kay Hiraya kung paano niya itinaguyod si Isagani nang mag-isa sa pamamagitan ng paglalabada at pagtitinda ng kakanin. Hanggang sa marating nila ang pinaka-espesyal na pahina sa gitna ng album. Naroon ang larawan ni Isagani. Suot ang kanyang itim na toga noong araw ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Nakatayo si Liwayway sa tabi niya. Suot ang pinakamaganda niyang bestida. Isang damit na luma at kupas na. Ngunit pinlansya ng maigi para sa okasyong yon. Hindi man bago ang kanyang suot. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay nagliliwanag. Puno ng walang kapantay na pagmamalaki. "Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko, apo," sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nangilid sa luha. "Sa araw na ito, alam kong lahat ng pagod at sakripisyo ko nagbunga na." Hinaplos ni Hiraya ang larawan. "You look so happy, Lola. And Papa looks so smart." Sa gitna ng kanilang masayang pagbabalik-tanaw, bumukas ang pinto ng silid ng walang katok. Si Amihan ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang tinitingnan ang maglola. "What is this clutter on the bed?" tanong nito. Ang boses ay matigas at malamig. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa lumang album na hawak ni Liwayway. Ang kanyang perpektong kilay ay bahagyang tumaas at ang kanyang mga labi ay napanguso sa paraang nagpapakita ng pagkasuklam. Tiningnan niya ang album na parabang isa itong maruming basahan. "Inay, ano ba yan?" sabi niya lumalakad palapit. "Ang luma at ang dumi. It doesn't belong in a room like this. Baka may dalang alikabok pa yan mula sa probinsya." Niyakap ni Liwayway ang album ng mahigpit na parabang isang ina na pinoprotektahan ng kanyang anak. Mga alaala lang namin ito ni Isagani, Amihan." "Memories?" Isang sarkastikong nangiti ang sumilay sa labi ni Amihan. "Please, Inay, this house is about building a future, not clinging to a dusty past. Itago niyo ngayang yang memory book ninyo. Nakakahiya kung may makakitang bisita." Bawat salita ay tumagos sa puso ni Liwayway. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga sakripisyo, ang pundasyon ng buhay na tinatamasa nila ngayon. Lahat ng yon ay itinuring na basura, isang bagay na dapat ikahiya at itago. Tumayo si Amihan at kinuha si Hiraya sa kamay. "Come, Hiraya. It's time for your French lessons. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga lumang bagay." Walang nagawa si Liwayway kundi panoorin silang umalis. Niyakap niya ang album at tahimik na ibinalik ito sa ilalim ng kanyang kama. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nanunuot na kirot. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Liwayway. Pakiramdam niya ay kailangan niyang muling makita
ang mga larawan. Kailangan niyang ipaalala sa kanyang sarili na ang kanyang buhay ay may halaga. Yumuko siya para kunin ang album sa ilalim ng kama, ngunit wala siyang nakapa. Kinabahan siya. Hinanap niya ito sa buong silid, sa loob ng aparador, sa likod ng mga kurtina, ngunit wala ito. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi kaya. May kung anong nagtulak sa kanya na lumabas ng bahay, patungo sa madilim na bahagi kung saan nakalagay ang mga basurahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang takip ng isa sa mga malalaking itim na lalagyan. At doon, sa ibabaw ng mga pinagbalatan ng prutas at mga basang tissue, nakita niya ito. Nakabukas sa gitna, ang pabalat ay may maliit na punit. At ang pinakamamahal niyang larawan, ang graduation picture ni Isagani, ay may malaking mantsa ng natapong kape. Sinira ang kanyang nakangiting muka at ang toga ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang dinampot ang album mula sa basurahan. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib, habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos na parang ulan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa tabi ng basurahan ng isang palasyo, naramdaman ni Liwayway na siya mismo ay itinapon na rin na parang basura. Para kay Isagani, ang Villa Maharlika ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang monumento. Isang monumento para sa kanyang tagumpay, para sa kinabukasang ipinapangako niya sa kanyang pamilya. At higit sa lahat, para sa kanyang ina. Bawat gabi, pagdating niya mula sa maghapong trabaho, ang makita ang liwanag mula sa mga bintana nito ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahang walang kapantay. Ito ang katuparan ng lahat ng pangarap nila ni Liwayway. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, napansin niya ang isang pagbabago. Hindi sa istruktura ng bahay, kundi sa haligi nito, ang kanyang ina. Nakikita niya si Liwayway na nakaupo sa sala, nanonood ng telebisyon nang hindi naman talaga tumitingin. Ang dating sigla sa mga mata nito ay napalitan ng isang malayong titig. Ang mga kwento nito tungkol sa Baryo Sinagtala ay unti-unting naglaho, napalitan ng mahahabang sandali ng katahimikan. Nawala ang himig sa tahanan nila, at ang katahimikang naiwan ay hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi ng kalungkutan. Isang gabi, habang naghahanda sila ni Amihan para matulog, hindi na niya natiis. Mahal simula niya, habang pinagmamasdan ng asawang nagsusuklay ng mahabang buhok nito sa harap ng salamin. Napapansin mo ba si Inay? Parang ang lungkot niya palagi. Huminto si Amihan sa pagsusuklay. Humarap ito sa kanya. Ang maganda nitong mukha ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala. Isang perpektong pagganap. Napansin mo rin pala, mahal. Malungkot nitong sabi. Matagal ko nang inaalala yan. I've been trying my best to make her feel at home, pero hinawakan ni Amihan ang kanyang pisngi. Siguro, nahihirapan lang talaga siyang mag-adjust. Iba siyempre ang buhay dito kumpara sa probinsya. Namimiss niya siguro ang mga dati niyang gawain. Minsan nga napapansin ko, parang nagiging makakalimutin na siya. Baka dala na rin ng edad. Ang bawat salita ni Amihan ay tila makatwiran. Si Isagani, sa kanyang pagmamahal, ay naniwala sa lahat. Naramdaman niya ang isang patak ng pagkakasala. Marahil ay masyado siyang naging abala sa trabaho at hindi nabigyan ng sapat na atensyon ang pagbabagong ito sa buhay ng ina. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin ng ina. Naabutan niya itong nag-iisa sa hardin, nakatingin sa kawalan. Inay, kamusta po kayo? Malambing niyang tanong, umupo sa tabi nito. May problema po ba? Bakit parang ang tamlay ninyo? Umiling si Liwayway, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay umiiwas sa tingin ng anak. Hindi niya kayang sabihin ang katotohanan, ang tungkol sa album, ang masasakit na salita. Ayaw niyang maging sanhi ng gulo sa pagitan ng mag-asawa. Ayaw niyang makita si Isagani na masaktan.
Wala ito, anak. Mahina niyang sagot. Pagod lang siguro ako. Naninibago pa. Ang sagot na yon ay tila isang kumpirmasyon sa lahat ng sinabi ni amihan. Niyakap niya ang ina. Huwag po kayong mag-alala, inay. Masasanay din po kayo. Basta sabihin ninyo lang kung may kailangan kayo. Determinado si Isagani na pasayahin ang ina. Sa kanyang isipan, marahil ay kailangan lang nitong maramdaman na bahagi talaga ito ng bagong mundo nila. Kinahapunan, umuwi siya nang may dalang isang magandang paper bag mula sa isang mamahaling butik. Inay, para po sa inyo. Masaya niyang sabi, iniaabot ang regalo. Nag-aalangang binuksan ito ni Liwayway. Isang magandang bestida na kulay lavender ang laman nito. Gawa sa malambot na tela na halatang mamahalin. Isang ngiti ang unang sumilay sa labi ng matanda. Ang ganda, anak. Salamat. Isukat niyo po, inay, para magamit ninyo sa party na ino-organize ni amihan sa susunod na linggo. Sabi ni Isagani, puno ng pag-asa. Biglang lumitaw si amihan sa kanilang likuran. May dalang isang tasa ng tsa. Oh, darling, you bought her a dress. How thoughtful. Ngumiti ito. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tiningnan nito ang bestida. Ang ganda, mahal. Elegant. Huminto ito sandali. Tila nag-iisip. Pero parang hindi babagay ang kulay sa kutis ni inay. It might make her look a bit pale. Agad na naglaho ang nangiti sa mukha ni Liwayway. Dahan-dahan niyang ibinalik ang bestida sa kahon na para bang isa itong bagay na hindi nararapat para sa kanya. Ang maliit na kislap ng saya sa kanyang mga mata ay namatay at muling bumalik ang anino ng kalungkutan. Naramdaman ni Isagani ang pagkabigo. Ngunit wala siyang nakitang masama sa sinabi ng asawa. Para sa kanya, iyon ay isang tapat na opinyon. Ang gabi ring iyon ang nagdala ng unos. Habang nanonood sila ng balita sa sala, biglang napahawak si Liwayway sa kanyang dibdib. Namutla siya at hirap na huminga. Inay! Sigaw ni Isagani, puno ng pag-aalala. Agad siyang lumapit sa ina, habang si amihan ay nagpapanik na tumawag ng tulong sa mga katulong. Ang gamot ko, anak. Hirap na, sabi ni Liwayway. Nasaan po? Nagmamadaling tanong ni Isagani. Sa kwarto ko, sa ibabaw ng mesa. Tumatakbong pumanik si Isagani. Nakita niya agad ang bote ng gamot para sa puso sa tabi ng kama ng ina. Kinuha niya ito, ngunit sa kanyang pagmamadali, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang bote ay halos puno pa. Para bang iilang tableta pa lamang ang nababawas dito. Mabilis siyang bumalik sa baba at inabutan ng gamot at tubig ang ina. Habang unti-unting humuhupa ang pag-atake nito, ang tanong ay nagsimulang mamuo sa kanyang isipan. Bakit puno pa ang gamot? Bago pa man siya makapagtanong, lumapit si amihan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagod. Hinaplos nito ang likod ni Isagani. Hi, salamat sa Diyos at okay na siya. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Tumingin ito kay Isagani. Ang mga mata ay may bakas ng luha. Sinabi ko na sa kanya na inumin ang gamot niya araw-araw. Mahal, ayaw niyang makinig sa akin. Lagi niyang sinasabing, okay lang siya. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Isagani na parang kidlat. Ang pagdududa na nagsisimula pa lamang mamuo sa kanyang isipan ay agad na naglaho. Napalitan ito ng pag-aalala at kaunting inis, hindi sa kanyang asawa, kundi sa ina. Tumingin siya kay Liwayway na mahinang humihinga at pagkatapos ay sa kanyang asawa na puno ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, ang haligi ng kanyang tahanan ay tila gawa sa salamin. Matatag sa paningin, ngunit napakarupok at madaling mabasag. At hindi niya namalayan na ang basag ay hindi nagmumula sa loob ng ina, kundi sa mga kamay ng taong pinakamamahal niya. Ang atake sa puso ni Liwayway, bagamat hindi malala,
ay nag-iwan ng isang permanenteng bakas ng takot sa kanyang dibdib. Naging mas maingat siya sa kanyang pagkain, sa kanyang paggalaw, at higit sa lahat, sa kanyang mga gamot. Ang bote ng tableta sa kanyang mesa ay naging sentro ng kanyang mundo, isang simbolo ng kanyang kahinaan, at ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na muling maranasan ang nakakatakot na paninikip ng dibdib. Ngunit ang pangangalaga sa kanya ay ipinasa na ni Isagani kay Amihan. Mahal, ikaw na ang bahala kay inay, ha? Ha? Make sure she takes her medicine on time. I trust you. Bilin nito bago umalis patungo sa opisina. Para kay Amihan, ang mga salitang iyon ay hindi isang responsibilidad, kundi isang oportunidad. Isang umaga, habang si Liwayway ay nasa hardin at si Hiraya ay nasa eskwela, pumasok si Amihan sa silid ng matanda. Ang kanyang mga galaw ay kalmado at may kalkulasyon. Kinuha niya ang bote ng gamot sa puso ni Liwayway at dinala ito sa sarili niyang banyo, isang malawak na espasyo na may marmol na sahig at gintong mga gripo. Isinara niya ang pinto at nilak ito. Sa harap ng salamin, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Binuksan niya ang bote at, nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos ang lahat ng laman nito sa inidoro. Ang maliliit na tabletang may kulay rosas ay dahan-dahang lumubog sa tubig. Pinindot niya ang flash at sa isang iglap, ang gamot na bumubuhay kay Liwayway ay naglaho. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na plastic bag na puno ng mga puting tableta, mga bitamina na kamukhang-kamukha ng orihinal na gamot. Maingat niyang inilipat ang mga ito sa bote. Isinara niya ito at ibinalik sa mesa sa tabi ng kama ni Liwayway na para bang walang nangyari. Ang lahat ay perpekto. Sa mga sumunod na araw, isang bagong uri ng pagpapahirap ang nagsimula para kay Liwayway. Iniinom niya ang gamot na inaabot sa kanya ni Amihan tuwing umaga, ngunit ang kanyang pakiramdam ay hindi bumubuti. Sa halip, lalo itong lumalala. Madalas siyang nakakaramdam ng pagkahilo. May mga pagkakataong bigla na lang kakabog ng mabilis ang kanyang dibdib, kahit na nakaupo lamang siya. Ang pinakamasaklap ay ang pagkalito. Uminom na ba ako ng gamot? Tanong niya sa kanyang sarili ng maraming beses sa isang araw. Ang kanyang isipan ay nagiging isang malabong ulap. Minsan, sigurado siyang uminom na siya, ngunit hindi niya maramdaman ang epekto. Inay, uminom na po kayo. Kaabot ko lang sa inyo kanina. Hindi niyo na po ba natatandaan? Sasabihin ni Amihan sa isang tonong puno ng pag-aalala. Ngunit may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang nag-uusap sila ni Isagani, sinubukan niyang iparating ang kanyang agam-agam. Anak, parang may iba sa gamot ko, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Iba ang lasa, hindi katulad ng dati. Bago pa man makasagot si Isagani, agad na pumasok sa eksena si Amihan, may dalang isang bagong bote ng gamot na selyado pa. Naku inay, ito po yung bagong bili ko kahapon. Baka naninibago lang po kayo sa bagong batch. Sabi nito sa pinakamalambing na paraan. Tingnan niyo po, selyado pa. Gusto niyo po ito na lang ang buksan natin para mapanatag kayo? Tumingin si Isagani sa ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi sa pagdududa ng ina, kundi sa pagkalimot nito. Inay, baka naninibago lang po talaga kayo o wag po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Nakakasama po yan sa puso nyo. Natahimik si Liwayway. Wala nang nagawa, kundi ang tumango. Sinong maniniwala sa isang matandang makakalimutin laban sa isang perpekto at mapagarugang manugang? Nararamdaman niyang unti-unti siyang nababaliw, na ang sarili niyang isip ay kinakalaban na siya. Ang takot ay naging palagian niyang kasama, at ang pag-asa ay unti-unti nang naglalaho.
Sa araw ng malaking anibersaryo ng kumpanya ni Isagani, abala ang lahat sa paghahanda para sa isang malaking party na gaganapin sa Villa Maharlika. Si Hiraya, na walang kalaro, ay nagpasya na libangin ang sarili. Ang paborito niyang laro, tagu-taguan, kahit na mag-isa lang siya. Tumatakbo siya sa malawak na bahay, nagbibilang ng malakas, 1, 2, 3. Pumanik siya sa ikalawang palapag at pumasok sa malaking walk-in closet ng kanyang mga magulang. Ito ang pinakamagandang taguan. Puno ito ng mga damit at sapatos at may malaking salamin sa dulo. Umupo siya sa sahig sa likod ng mahabang hilera ng mga bestida ni Amihan. Para hindi mainip, kinuha niya ang kanyang tablet mula sa maliit na bag na dala niya. Binuksan niya ito para maglaro, ngunit sa kanyang pagpindot, aksidente niyang nabuksan ang video camera. Hindi niya ito napansin at ipinatong na lamang niya ang tablet sa isang mababang estante. Ang lente ay nakatutok sa malaking salamin sa gitna ng silid. Ilang sandali pa, pumasok si Amihan sa closet. Hindi niya napansin ang kanyang anak na nagtatago o ang tablet na tahimik na nagre-record. Humarap siya sa salamin. Tinitingnan ang kanyang sarili habang suot ang isang mamahaling gown. Ngumiti siya. Isang ngingiti ng kasiyahan at kapangyarihan. At pagkatapos, nagsalita siya sa kanyang refleksyon. Ang boses ay puno ng lason na hindi pa naririnig ni Isagani kailanman. Akala ng matanda, maloloko niya ako. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang kwintas. Nagsusumbong pa tungkol sa lasa ng gamot. Hahayaan ko siyang mabaliw ng dahan-dahan. Sa huli, lahat sila ay maniniwala na isa lang siyang ulyanin na matanda. At ang palasyong ito, ang lahat ng ito, ay magiging akin lamang. Sa likod ng mga nakasabit na damit, narinig lahat ni Hiraya. Ngunit dahil sa kanyang murang edad, hindi niya naintindihan ang bigat ng mga salita. Ang tanging alam niya ay nakakatakot ang tono ng kanyang ina. Sa ibabaw ng istante, ang maliit na pulang ilaw ng tablet ay patuloy na kumikislap. Tahimik nitong isinasakdal ang isang krimen. Itinatala ang isang katotohanang babago sa lahat. Naghihintay lamang ng tamang panahon upang maibunyag. Para kay Hiraya, ang kanyang tablet ay isang mahiwagang kahon. Dito nakatira ang kanyang mga paboritong cartoon character, ang mga larong nagpapasaya sa kanya, at ang 100 video ng kanyang sarili na kumakanta, sumasayaw, o simpleng nagkukwento sa kamera. Ang video na kinunan niya habang nagtatago sa closet ng kanyang ina ay isa lamang sa marami. Pagkatapos ng araw na yon, nalibang na siya sa ibang bagay at tuluyan na itong nakalimutan, nabaon sa ilalim ng mga mas makukulay at mas masasayang alaala. Habang ang katotohanan ay natutulog sa loob ng isang memory card, ang buhay sa Villa Maharlika ay nagpapatuloy sa ilalim ng isang mapanlinlang na katahimikan. Si Liwayway ay naging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Gumigising siya, umiinom ng gamot na inaabot ni Amihan, at ginugugol ang buong araw na nakaupo sa hardin. Ang kanyang isipan ay isang magulong dagat ng pagkalito at takot. Ang kanyang katawan ay naroon, ngunit ang kanyang diwa ay tila naglalakbay sa malayo, naghahanap ng isang pampang ng kalinawan na hindi niya mahanap. Si Amihan, sa kabilang banda, ay nasa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan. Ang nalalapit na charity ball, nagaganapin mismo sa kanilang tahanan, ang tanging laman ng kanyang isip. Araw-araw, may mga dumarating na caterer, florist, at event coordinator. Ang kanyang boses ay maririnig sa buong kabahayan. Nagbibigay ng mga utos, tinitiyak na ang bawat detalye ay perpekto. Ang mga bulaklak ay dapat puting rosas lamang, walang ibang kulay, utos niya sa florist. At siguraduhin mong ang mga kubyertos ay gawa sa totoong pilak. I hate knockoffs. Para sa kanya,
Ang party na ito ay hindi lamang isang pagtitipon. Ito ang kanyang koronasyon. Ang gabi kung saan ipapakita niya sa buong alta sosyedad na siya, si Amihan, ay hindi lamang asawa ng isang sikat na arkitekto. Siya ang reyna ng palasyong ito. Sa gitna ng lahat ng paghahanda, si Liwayway ay naging isang kasangkapang hindi nakikita. Minsan, nakaupo siya sa sala habang nagpupulong si Amihan at ang kanyang team. Dadaan sila sa kanyang harapan, mag-uusap sa kanyang paligid, ngunit walang sino mang bumabati o kahit man lang tumitingin sa kanyang direksyon. Pakiramdam niya ay isa siyang multo sa sariling tahanan ng kanyang anak. Isang hapon, habang naglalakad si Amihan sa pasilyo at may kausap sa telepono, nadatnan niya si Liwayway na nakatayo malapit sa hagdan, nakatingin sa isang malaking painting ng kanilang pamilya. Si Isagani, siya, at si Hiraya. Masaya silang lahat sa larawan. Yes, of course, the governor will be there, sabi ni Amihan sa kanyang kausap. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nilagpasan si Liwayway na para bang isa lamang itong palamuti sa dingding. Isang bagay na walang buhay at walang pakiramdam. Hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin. Ang lamig na dala ng kanyang pagwawalang bahala ay mas masakit pa kaysa sa anumang masasakit na salita. Nang gabing iyon, maagang umuwi si Isagani. Naabutan niya si Hiraya na nakasimangot sa isang sulok ng playroom. "Hey, princess! Why the long face?" Tanong niya, umupo sa tabi ng anak. "My tablet is super slow, Papa, and it says storage full daw. I can't install my new game." Nagmamaktol na sabi ng bata. "Ganun ba? Akin na, tingnan ni Papa." Alok ni Isagani. Kinuha niya ang tablet. Totoo nga, halos puno na ang memorya nito. "Ang dami mo kasing kinukunang video, anak. Kailangan nating magbura ng ilan para gumaan." "Okay, Papa. You choose. Basta don't delete my Cinderella video." Ngumiti si Isagani at ginulo ang buhok ng anak. Sige, I won't." Umupo siya ng mas komportable sa sahig habang si Hiraya ay sumandal sa kanyang balikat. Binuksan niya ang video gallery. Gaya ng inaasahan, puno ito ng mga video na kuha ni Hiraya. Natawa siya habang pinapanood ang ilang segundo ng mga ito. Isang close-up ng sahig, isang video ng sarili nitong paa, isang kanta na wala sa tono. Sinimulan niyang i-delete ang mga malalabo at hindi importanteng file. Ito, pader lang ang kuha, delete. Ito, blurred, delete. Nag-scroll siya pababa, naghahanap pa ng mga pwedeng burahin. At doon, sa gitna ng mga makukulay na thumbnail, isang video ang nakakuha ng kanyang atensyon. Madilim ito, at ang petsa ay mula sa ilang linggo na ang nakalipas. Ang file name ay isang mahabang serye lamang ng mga numero. Akala niya isa ito sa mga accidental na kuha, kaya pinindot niya ang select para isama sa mga buburahin. Ngunit bago niya pa man pindutin ang delete button, may kung anong nag-udyok sa kanya na tingnan muna ito. Marahil ay ang kuryosidad, marahil ay isang hindi maipaliwanag na kutob. "Teka lang, Hiraya, ano itong isang to?" Tanong ni niya habang kinakansela ang pag-select. "Ang dilim. Nasaan ka dito?" Nagkibit balikat lang ang bata. "I don't know, Papa. Maybe it's a butt dial video." Natawa si Isagani. "Butt dial video, huh?" Huminto ang kanyang hinlalaki sa ibabaw ng play button. Sa isang iglap, isang simpleng pagpindot na lamang ang magbubukas sa katotohanang matagal nang nakatago. Isang sikretong yayanig sa pundasyon ng palasyong buong akala niya ay matatag. Sa isang iglap, isang simpleng pagpindot na lamang ang magbubukas sa katotohanang matagal nang nakatago. Pinindot ni Isagani ang play. Sa simula, ang screen ay madilim at ang video ay magalaw. Tanging mga anino lamang ng mga damit na nakasabit ang kanyang nakikita. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ni Hiraya mula sa pinagtataguan nito. Akala ni Isagani,
ay isa nga itong pagkakamali lamang. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang boses ang pumuno sa speaker ng tablet. Isang boses na kilalang kilala niya, ngunit may tonong hindi pa niya naririnig kailanman. Malamig, mapanghusga, at puno ng lason. Akala ng matanda, maloloko niya ako. Sabi ng boses ni Amihan, natigilan si Isagani. Ang kanyang daliri na handa ng pumindot ng stop ay nanigas sa ere. Nagsusumbong pa tungkol sa lasa ng gamot. Patuloy ng boses na may kasamang mahinang tawa na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Hahayaan ko siyang mabaliw ng dahan-dahan. Sa screen, gumalaw ang kamera ng bahagya at nahagip ang refleksyon sa salamin. Naroon si Amihan, nakatayo sa gitna ng kanilang walk-in closet. Suot ang isang eleganteng gown. Ang kanyang mukha, ang mukhang hinahalikan niya tuwing umaga, ang mukhang pinangarap niyang makasama habang buhay, ay may isang ekspresyong hindi pa niya nakikita. Isang maskara ng purong pagkamuhi. Sa huli, lahat sila ay maniniwala na isa lang siyang ulyanin na matanda. Sabi ng Amihan sa salamin. At ang palasyong ito, ang lahat ng ito, ay magiging akin lamang. Nagtapos ang video. Ang screen ay naging itim, ngunit ang mga salita ay nanatiling nakaukit sa isipan ni Isagani. Nag-aapoy na parang bakal na ipinantatak sa kanyang kaluluwa. Nabitawan niya ang tablet. Bumagsak ito sa malambot na carpet ng walang ingay, ngunit sa mundo ni Isagani, ang katahimikan ay nabasag ng isang nakabibinging pagkawasak. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Hindi maaari. Baka isang masamang biro. Baka may kaeksena lang siya para sa isang roleplay. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niyang muli ang tablet. Pinindot niya ulit ang play. Lasa ng gamot. Ang reklamo ng kanyang ina. Hahayaan ko siyang mabaliw ng dahan-dahan. Ang pagkalito at pagkalimot na ipinapakita nito. Isa lang siyang ulyanin na matanda. Ang eksaktong mga salitang ginamit ni Amihan para ilarawan ang kanyang ina sa kanya. Pinanood niya ito sa pangatlong pagkakataon. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang nakakapasong sakit. At ang sakit ay unti-unting naging isang malamig at matinding poot. Ito ay totoo. Lahat ng ito ay totoo. Isang pinto sa kanyang isipan ang biglang bumukas at bumuhos ang lahat ng alaala na dati wala siyang kamalay-malay. Ang imahe ng paboritong photo album ng kanyang ina, nakatapon sa basurahan. Ang larawan nila ay may mantsa ng kape. Ang pilit ng ngiti ni Liwayway nang sabihin ni Amihan na hindi bagay sa kanya ang regalong bestida. Ang bote ng gamot na halos puno pa. At ang kasinungalingan ni Amihan. Ayaw niyang makinig sa akin, mahal. Ang bawat patutsada sa hapagkainan. Ang bawat pagwawalang bahala. Ang bawat pekeng pag-aalala. Ang lahat ay isang perpektong pagtatanghal. Isang napakagaling na pag-arte. At siya ang naging pinakamangmang na manonood. Pumapalakpak pa sa bawat eksena. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buhay ng kanyang ina, ay isang ahas na dahan-dahang lumilingkis sa kanila. Naghihintay ng tamang panahon para tumuklaw. Papa, are you okay? Tanong ni Hiraya. Napansin ang biglang pagbabago sa ama. You look scary. Tumingin si Isagani sa kanyang anak at pagkatapos ay sa screen ng tablet. Ang batang ito, sa kanyang kawalang malay, ang naging tagapaghatid ng katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas at nakakatakot na determinasyon. Hindi niya hahayaang magtagumpay si Amihan, hindi sa bahay na itinayo mula sa dugo at pawis ng kanyang ina. Pumasok si Amihan sa playroom, ang muka ay nagliliwanag. Darling, kanina pa kita hinahanap. Halika.
Tulungan mo akong pumili ng alahas para sa party. Lumapit ito para yakapin siya, ngunit hindi siya gumalaw. Tiningnan niya ito, ang magandang mukha, ang perpektong ngiti. Ngunit ngayon, ang nakikita niya lamang ay ang refleksyon sa salamin mula sa video. Ang nakikita niya ay isang halimaw. Pilit siyang ngumiti. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige, mahal. Susunod ako. Nang tumalikod si Amihan para bumalik sa kanilang silid, nanatili si Isagani sa kinatatayuan. Ang init ng galit sa kanyang dibdib ay naging isang malamig na yelo ng plano. Ang kahihiyan ay hindi dapat maranasan ng kanyang ina. Ang paghuhukom ay nararapat lamang sa taong may sala at gagawin niya itong pampubliko. Sa mismong gabi ng koronasyon nito, kinuha niya ang kanyang telepono. Nagdial siya ng isang numero. Hello, good evening. Ito yung event coordinator para sa party ng mga Vilena? Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Si Isagani Vilena ito. May idadagdag lang sana ako sa programa para sa party. Oo, isang special video presentation. Ang gabi ng party ay ang gabi ng perfection. Ang Villa Maharlika ay nagbagong anyo at naging isang lugar mula sa panaginip. Libu-libong maliliit na ilaw ang kumikislap sa hardin na parang mga alitap-tap. Sa loob, ang halimuyak ng mga puting rosas ay humahalo sa tunog ng isang string quartet na tumutugtog ng mga klasikong himig. Ang mga bisita, na pawang nabibilang sa pinakamayayamang pamilya sa bansa, ay naglalakad-lakad, hawak ang mga kopita ng champagne. Ang kanilang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Sa gitna ng lahat ng ito, si Amihan ay isang diyosa. Suot niya ang isang gown na kulay esmeralda na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun at ang mga diamanteng hikaw sa kanyang tainga ay sumasayaw sa bawat galaw niya. Humarap siya sa malaking salamin sa kanilang silid at isang nangiti ng lubos na kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang kaharian. Ito ang kanyang gabi. Sa kanyang likuran, lumitaw ang refleksyon ni Isagani. Nakatayo ito roon. Suot ang isang itim na tuxedo, gwapo at matikas. Ngumiti ito sa kanya sa pamamagitan ng salamin. You look beautiful, mahal, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at pantay. Ngunit kung titingnan lamang ni Amihan ng mas malapitan, makikita niya na ang nangiti ay hindi umabot sa mga mata ng kanyang asawa. Ang mga mata ni Isagani ay malamig at walang emosyon na para bang isang malalim at madilim na lawa. Tinitingnan niya ang babaeng nasa harap niya, ngunit ang nakikita niya ay ang halimaw na nagsasalita sa video. Salamat, darling, sagot ni Amihan, abala sa pag-aayos ng kanyang hikaw. Everything must be perfect tonight. It will be? Tiniyak ni Isagani. I'll make sure of it. Bago siya bumaba, may isa pa siyang kailangang gawin. Kumatok siya sa silid ng kanyang ina. Nakita niya si Liwayway na nakaupo sa gilid ng kama, suot ang isang simpleng bestida, tila ba nais na maging invisible. Inay, malambing niyang tawag. Hindi pa po ba kayo bababa? Nagsisimula na po ang party. Umiling si Liwayway. Hindi na, anak. Hindi naman ako bagay doon. Ang mga damit ko, nakakahiya lang ako sa mga bisita mo. Lumuhod si Isagani sa harapan ng ina at hinawakan ang mga kamay nito. Mga kamay na kumapal dahil sa paglalabada, mga kamay na nagtrabaho para maitawid ang kanyang mga pangarap. Inay, pakinggan niyo po ako, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa ina. Ang bahay na ito, ang party na ito, lahat ng karangyaan sa baba. Wala pong halaga ang mga yan kung ikukumpara sa inyo. Itinayo ko ang bahay na ito para sa inyo. Kaya ngayong gabi, inay, kayo po ang reyna ng bahay na ito at gusto kong makita kayo ng lahat. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Liwayway.
Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang may halaga siya. Dahan-dahan siyang tumango. Inalalaya ni Isagani ang kanyang ina pababa ng hagdanan. Ang lahat ng atensyon ay napupunta sa kanila. Nakita niya ang pagkainis na dumaan sa mukha ni Amihan, ngunit agad itong napalitan ng isang pekeng ngiti nang makita niyang nakatingin ang mga bisita. Ang party ay nagpatuloy. Dumating ang oras para sa talumpati ni Amihan. Tumayo siya sa isang maliit na entablado, nagniningning sa ilalim ng spotlight. "Good evening everyone," simula niya. Ang kanyang boses ay puno ng init at pasasalamat. "Nais ko pong magpasalamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. This event is for a good cause, but more than that, it's a celebration of something very important to me, family." Tumingin siya sa direksyon ni Isagani at Liwayway. "I am so blessed to have a wonderful husband and a mother-in-law who treats me like her own daughter. Sila po ang inspirasyon ko, ang aking lakas." Nagpalakpakan ng mga tao, nabighani sa kanyang mga salita. Ngunit si Isagani ay hindi pumalakpak. Nakatayo lamang siya. Pinapanood ang pagtatanghal ng kanyang asawa. Isang malamig na galit ang kumukulo sa loob niya. Pagkatapos ng talumpati, habang abala ang lahat sa pag-uusap, ang event coordinator ay lumapit kay Isagani at tumango. Oras na. Kalmado siyang naglakad palapit kay Amihan na nakikipagtawanan sa ilang mga bisita. Hinawakan niya ito nang marahan sa braso. "Mahal," bulong niya. "Yes, darling," sagot nito. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Ngumiti si Isagani pabalik. Isang nangiting nakakakilabot. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga nito. "Handa ka na ba, mahal? May sorpresa ako para sa'yo." Isang bahagyang pagkunot ng noo ang nakita niya sa mukha nito. Isang kislap ng pagkalito. Ngunit bago pa ito makapagtanong, binitawan na niya ito at nagsimulang maglakad patungo sa entablado. Kinuha niya ang mikropono. Agad na tumahimik ang bulungan sa buong silid. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Nakita niya si Amihan na nakatingin sa kanya. May pagtataka sa kanyang mukha. Nakita niya ang kanyang ina na may pag-aalala sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim. "Magandang gabi po sa inyong lahat," panimula niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Villa Maharlika. "Bago po ang lahat, nais kong ibahagi sa inyo ang isang video na nagpapakita kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal." Huminto siya sandali, hinayaang mabitin sa ere ang kanyang mga salita. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Amihan. At pagtataksil, sa kanyang hudyat, dumilim ang mga ilaw sa paligid. Isang malaking puting screen sa likod ng entablado ang biglang umilaw. Ang gabi ng koronasyon ni Amihan ay malapit nang maging gabi ng kanyang paghuhukom. Nagsimula ang video. Sa una, madilim at magalaw. Isang saglit na katahimikan ang namayani, kung saan ang mga bisita ay nagtitinginan sa isa't isa, nagtataka kung anong uri ng presentasyon ito. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang boses ang pumunit sa katahimikang iyon. Isang boses na pamilyar sa lahat, ngunit sa isang tonong puno ng lason na ngayon pa lamang nila naririnig. Akala ng matanda, maloloko niya ako. Ang boses ni Amihan, malamig, walang kaluluwa. Isang kolektibong paghinga ang pinigil ng lahat ng tao sa silid. Sa screen, gumalaw ang imahe at nakita ng lahat ang refleksyon sa salamin. Naroon si Amihan, nagniningning sa kanyang mamahaling damit. Ang muka ay nakangisi sa paraang nakakakilabot. Hahayaan ko siyang mabaliw ng dahan-dahan. Sa huli, lahat sila ay maniniwala na isa lang siyang ulyanin na matanda. At ang palasyong ito, ang lahat ng ito, ay magiging akin lamang. Nang matapos ang video, isang nakabibininging katahimikan ang bumalot sa buong Villa Maharlika. Walang gumagalaw,
Walang nagsasalita. Tila ba ang lahat ay naging bato? Narinig ang malakas na paglaglag ng isang kopita ng champagne sa marmol na sahig. Ang tunog ay sumabog na parang isang putok ng baril. Dahan-dahan, lahat ng mga mata ay lumingon. Hindi sa screen, hindi kay Isagani, kundi kay Amihan. Ang perpektong nangiti sa kanyang muka ay nanigas, at pagkatapos ay unti-unting gumuho. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang muka, napalitan ng isang maputlang takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Tumingin siya kay Isagani, na nakatayo pa rin sa entablado. Ang muka ay matigas na parang bato. Ano? Anong kalokohan ito? Nanginginig niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag. Bumaba si Isagani mula sa entablado. Bawat hakbang niya ay mabigat at may layunin. Hindi niya pinansin ang nagbubulungang mga bisita. Naglakad siya diretso sa gitna ng silid kung saan nakatayo ang kanyang ina, si Liwayway, na tahimik na lumuluha. Ang mga kamay ay nanginginig. Huminto si Isagani sa tabi ng kanyang ina at humarap sa lahat. Ang narinig ninyo, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang bumasag ng salamin. Ay ang katotohanan na matagal nang nagtatago sa likod ng mga pekeng ngiti at magagandang damit dito sa aking pamamahay. Tumingin siya diretso kay Amihan. Ang babaeng iyan, na tinawag kong asawa, ay dahan-dahang pinapatay ang aking ina. Ang bawat pader ng bahay na ito na ipinagmamalaki niya ay may katumbas na patak ng pawis at luha ng aking ina. Ang bawat pagkain na inihahain niya sa inyo ay binili mula sa mga sakripisyo ng isang babaeng tinawag niyang Anay. Hindi totoo yan. Sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay tumataas sa desperasyon. Gawa-gawa mo lang ang video na, yan, isang paninira. Mahal kita, Isagani. Mahal ko si Inay. Pagmamahal? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Isagani. Ang pagtatapon ba sa mga alaala niya sa basurahan ay pagmamahal? Ang pagpapalit ba sa gamot niya sa puso ng mga bitamina para unti-unti siyang manghina ay pagmamahal? Ang pagtrato sa kanya na parang isang multo sa sarili niyang tahanan. Pagmamahal ba ang tawag doon? Bawat salita ni Isagani ay isang dagok na lalong nagbaon kay Amihan sa kahihiyan. Ang mga bisita ay napapaatras. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkasuklam at pandidiri. Ang reyna ng gabi ay isa na ngayong pulubi, hinubaran ng kanyang korona at dignidad sa harap ng kanyang buong korte. Nagwala si Amihan. Mga sinungaling, peke yan. Isinetap niyo akong lahat. Sinubukan niyang lumapit kay Isagani para siyang isang nasusunog na humihingi ng saklolo. Mahal, maniwala ka sa akin. Ngunit isang malamig na pader ang sumalubong sa kanya. Tapos na ako, sabi ni Isagani. Ang kanyang boses ay pinal at walang awa. Tumingin siya sa dalawang security guard na nakatayo malapit sa pinto. Ilabas niyo siya. Hindi. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Bahay ko to. Pagpupumiglas niya habang hawak siya ng mga gwardiya. Isagani, pakawalan niyo ako. Bitiwan niyo ko. Hinila siya palabas. Ang kanyang mamahaling gown ay nag-usot. Ang kanyang perpektong buhok ay nagulo. Ang kanyang mga pag-iyak at pagsumpa ay umaling-awngaw sa buong villa hanggang sa tuluyan siyang mailabas sa pinto at isara ito. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas mabigat kaysa dati. Isa-isang umalis ang mga bisita. Dala ang pinakamalaking iskandalo ng taon. Iniwan ang pamilyang Villena sa gitna ng pagkawasak ng kanilang tahanan. Nang sila na lamang ang natira, si Isagani at si Liwayway, sa gitna ng nagkalat na mga pagkain at bulaklak, dahan-dahang lumingon si Isagani sa kanyang ina. Ang mukha ni Liwayway ay basang-basa sa luha. Hindi ito mga luha ng tagumpay, kundi mga luha ng sakit.
na sa wakas ay pinakawalan. Lumuhod si Isagani sa sahig, sa paanan ng kanyang ina. Kinuha niya ang mga kamay nito at hinalikan ito. "Patawarin niyo po ako, inay," sabi niya. Ang kanyang boses ay sa wakas ay nabasag ng sarili niyang pagsisisi. "Patawarin niyo po ako sa hindi ko pagkita, sa hindi ko pakikinig." Umiling si Liwayway, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang pinakamamahal na anak, na sinira ang sariling pamilya para ipagtanggol siya. At sa gitna ng kanilang kalungkutan, isang pangungusap lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang pangungusap na hindi inaasahan ni Isagani. "Anak, patawarin mo ako." Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay laging kakaiba ang katahimikan. Sa Villa Maharlika, ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga di masabing salita at ng mga multo ng nakaraang gabi. Ang mga palamuti ng party ay inalis na, ngunit ang bakas ng kahihiyan at pagkawasak ay nananatili sa hangin. Nagising si Isagani sa sofa sa sala, hindi na malayang doon na pala siya nakatulog. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang huling sinabi ng kanyang ina, "Anak, patawarin mo ako." Bakit ito humihingi ng tawad? Siya dapat ang nasa posisyong yon, siya na naging bulag at bingi. Nakita niya si Liwayway sa hardin. Nakaupo ito sa paborito nitong bangkong bato, nakatingin sa mga halaman na sinisikatan ng araw ng umaga. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay may dalang bigat ng pagsisisi. "Inay," may nanyang tawag. Lumingon si Liwayway. Ang pamumugto sa kanyang mga mata ay bakas pa rin, ngunit meron ng kapayapaan sa kanyang tingin na matagal nang nawala. Tinapik niya ang espasyo sa tabi niya, isang imbitasyon para umupo ang anak. "Bakit po kayo humihingi ng tawad, inay?" tanong ni Isagani. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. "Ako po dapat ang nasa posisyon na yan. Ako po ang nagkulang. Pinabayaan ko po kayo." Umiling si Liwayway at marahang hinawakan ang kamay ng anak. "Humingi ako ng tawad, anak, dahil sa aking pananahimik, sa pag-aakala ko na ang pagtitiis ko ay paraan para protektahan ang pamilya mo. Hindi ko na malaya na hinahayaan ko lang palang sirain ito, hindi lang ako, kundi pati na rin ikaw. Dapat ay nagsalita ako noon pa man." Tumingin si Isagani sa mga mata ng ina. Nakita niya roon ang lalim ng pagmamahal na kayang magtiis ng lahat, kahit na ang sakit, para lamang sa kaligayahan ng isang anak. At doon, sa ilalim ng sikat ng araw sa hardin, nagsimula ang kanilang tunay na pag-uusap. Sa unang pagkakataon, walang mga pader, walang mga lihim. Ikinuwento ni Liwayway ang lahat, ang unang araw niya sa villa, ang mga patutsyada, ang pagtatapon sa album, ang takot na nararamdaman niya sa tuwing umiinom siya ng gamot. At si Isagani ay nakinig. Bawat salita ng ina ay isang sundang na tumatarak sa kanyang puso, isang paalala ng kanyang pagkukulang. "Patawad, inay," muli niyang sabi. At sa pagkakataong ito, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. "Patawad kung ang bahay na itinayo ko para maging paraiso ninyo ay naging impyerno pala." Niyakap ni Liwayway ang kanyang anak. Isang yakap na puno ng pag-unawa at pagpapatawad. "Tapos na yon, anak. Ang mahalaga, nagising ka na." Sa mga sumunod na araw, ang Villa Maharlika ay unti-unting nagbago. Hindi na ito isang malamig na palasyo, kundi isang tahanan na nagsisimulang maghilom. Inilipat ni Isagani ang mga gamit ng ina sa isang mas malaki at mas magandang silid katabi ng sa kanya. Ibinaba niya ang malaking family painting sa sala at pinalitan ito ng isang lumang larawan, ang graduation picture ni Liwayway at Isagani. Pinalakihan at inilagay sa isang magandang frame. Isang hapon, nakita ni Isagani ang ina na maingat na nililinis
ang natirang mantsa sa luma nitong photo album. Kumuha siya ng isang upuan at naupo sa tabi nito. "Tulungan ko na po kayo, inay," sabi niya. Magkasama nilang inayos ang bawat pahina. Ang mga punit ay maingat nilang dinikitan. Ang mga kupas na larawan ay tiningnan nilang muli. Habang ginagawa nila ito, hindi lang isang album ang kanilang binubuo, kundi pati na rin ang nasira nilang koneksyon. Bawat larawan ay may kwento, at bawat kwento ay isang pagkakataon para kay Isagani na muling kilalanin ang babaeng nagbigay buhay sa kanya. Si Hiraya, na sa simula ay nalilito sa biglang pagkawalaan ng kanyang ina, ay unti-unting nakahanap ng kapanatagan sa piling ng kanyang lola at ama. Isang umaga, ginising niya si Liwayway dala ang isang tray ng almusal, isang sunog na tinapay at isang baso ng gatas. "I made you breakfast, Lola," masaya niyang sabi. Natawa si Liwayway, isang tunay at masayang tawa na matagal nang hindi naririnig sa bahay na yon. Niyakap niya ang apo. "Salamat, apo. Ito ang pinakamasarap na almusal sa buong mundo." Ngunit sa gitna ng kanilang nagsisimulang kapayapaan, may isang anino na hindi pa tuluyang nawawala. Nagpasya si Isagani na ipatingin muli si Liwayway sa isang espesyalista sa puso para makasiguro. Pagkatapos ng ilang mga pagsusuri, kinausap ng doktor si Isagani ng pribado. "Mr. Villena," sabi ng matandang doktor sa isang seryosong tono, "ang mabuting balita ay mas stable na ang kondisyon ng nanay ninyo ngayon. Ang pagbabago sa kanyang kapaligiran ay malaki ang naitulong sa kanyang emotional well-being." Nakahinga ng maluwag si Isagani. "Salamat po, Dok. Pero," pagpapatuloy ng doktor, "kailangan kong maging tapat sa'yo. Ang matagal na stress na pinagdaanan niya, kasama na ang hindi tamang medikasyon, ay nagdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang puso. Mas mahina na ito ngayon kaysa dati. We can manage the symptoms, but we cannot reverse the damage." Ang mga salitang iyon ay isang mabigat na dagok para kay Isagani. Ang laso na ipinakain ni Amihan sa kanyang ina ay nag-iwan ng isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ang balita mula sa doktor ay isang paalala kay Isagani na ang oras ay isang hiyas na hindi dapat sayangin. Mula sa araw na yon, binago niya ang takbo ng kanyang buhay. Mas maaga siyang umuuwi mula sa trabaho. Tinatanggihan niya ang mga hindi importanteng proyekto. Ang bawat sandali ay ibinuhos niya sa dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, si Hiraya at ang kanyang ina. Ang mga sumunod na buwan sa Villa Maharlika ay napuno ng mga simpleng kaligayahan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Ang hardin ay hindi na lamang isang perpektong tanawin. Naging lugar na ito kung saan tinuruan ni Liwayway si Hiraya kung paano magtanim ng mga halamang gamot, ang parehong mga halaman na itinanim niya sa baryo Sinagtala. Ang kusina ay napuno ng amoy ng nilulutong kakanin, habang ibinabahagi ni Liwayway ang mga sikretong recipe na minana pa niya sa kanyang ina. Sa gabi, sa halip na manood ng telebisyon, uupo silang tatlo sa sala. Hindi na sila nakikinig sa mga ingay mula sa labas, kundi sa mga kwento ni Liwayway, mga kwento tungkol sa mga alamat ng kanilang probinsya, mga kwento tungkol sa kabataan ni Isagani, mga aral tungkol sa kabutihan, pagpapakumbaba at dignidad. Sa bawat kwento, sa bawat tawa, sa bawat yakap, nakita ni Isagani ang unti-unting pagbabalik ng tunay na Liwayway. Ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng kislap. Ang kanyang ngiti ay naging totoo at madalas. Ngunit kasabay nito, nakikita rin niya ang pagbabago sa kanyang pisikal na lakas. Mas madali na siyang mapagod. Ang kanyang paghinga ay mas mababaw. Alam ni Liwayway na ang kanyang oras ay may taning na. Ngunit wala nang takot sa kanyang puso. Bawat araw ay isang regalo at bawat sandali kasama ang kanyang anak at apo ay isang biyaya. Isang hapon, habang magkatabi silang nakaupo sa hardin,
At pinapanood ang paglubog ng araw, hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. Apo, mahina niyang sabi, tandaan mo sana palagi ang mga kwento ni Lola. Ha? Opo, Lola, sagot ng bata. Ang tunay na yaman, Hiraya, ay hindi nakikita sa laki ng bahay o sa kinang ng alahas. Ito ay nasa pusong marunong magmahal, magpatawad, at manatiling matatag kahit anong unos ang dumating. Huwag na huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling dahil iyon ang magpapatibay sa'yo sa lahat ng pagsubok na darating. Hinalikan niya ang noo ng kanyang apo. Ikaw ang aking Hiraya, ang bunga ng aking mga pangarap. Ipamuhay mo yan. Nang gabing iyon, bago matulog, pumasok si Isagani sa silid ng ina. Naabutan niya itong nakatingin sa bintana. Pinagmamasdan ang mga bituin. Inay, sabi niya, umupo sa tabi nito. Ngumiti si Liwayway. Naalala mo ba, anak, noong bata ka? Kapag hindi ka makatulog, uupo tayo sa labas ng bahay at bibilangin natin ang mga bituin. Opo, inay, at sasabihin niyo sa akin na ang bawat bituin ay isang pangarap na naghihintay matupad. Natupad mo ang lahat ng pangarap ko para sa iyo, Isagani. Higit pa, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno na ng pagmamahal at pagmamalaki. Hinawakan niya ang pisngi ng anak. Huwag kang malulungkot, ha? Masaya ako. Napakasaya ko. Uuwi na ako ng payapa. Niyakap ni Isagani ang ina ng mahigpit. Nilalasap ang huling init ng kanyang pagmamahal. Kinaumagahan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa villa. Pumasok si Isagani sa silid ng ina para gisingin ito para sa almusal. Ngunit natagpuan niya itong nakahiga, nakapikit, na para bang mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa. Walang bakas ng sakit o kalungkutan. Sa kanyang mga labi, may isang bahagyang ngiti. Si Liwayway ay pumanaw na. Ilang araw pagkatapos ng libing, magkasamang nakatayo si Isagani at Hiraya sa hardin. Ang umaga ay maliwanag at ang mga sinag ng araw ay nagbibigay buhay sa mga halamang itinanim ng kanilang minamahal. Papa, where is Lola now? Tanong ni Hiraya, nakatingala sa kanyang ama. Tumingin si Isagani sa silangan, kung saan ang araw ay sumisikat. Nagkakalat ng ginintuang liwanag sa kalangitan. Naalala niya ang kahulugan ng pangalan ng kanyang ina. Liwayway, bukang Liwayway, ang simula ng isang bagong araw. Ang lola mo, sagot niya, isang malungkot ngunit payapang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. She is the sunrise now, anak. Siya ang liwanag na gumigising sa atin tuwing umaga. Nagpapaalala sa atin na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may bagong pag-asa. Niyakap niya ang kanyang anak. Ang Villa Maharlika, na dating isang ginintuang hawla at naging isang larangan ng digmaan, ay isa na ngayong tahanan, isang tahimik na santuwaryo na puno ng mga alaala at ng isang pamanang hindi kailanman malilimutan. Ang pamana ng pag-ibig, dignidad, at walang hanggang sakripisyo ng isang ina. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay ng puso na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o karangyaan. Ito ay nasa dignidad na pinaninindigan, sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit, at sa mga sakripisyong tahimik na iniaalay para sa mga minamahal. Ipinakita sa atin ni Nanay Liwayway na ang isang pusong puno ng pagmamahal ay ang pinakamalaking yaman na maipapamana natin sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway, Isagani at Amihan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw?
At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.